Palibhasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinrisin natin, attorney, gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi ng iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera. Parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime. Like giving money na galing sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya dun sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang... Pero palibhasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinrisinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is,
si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to. Hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin dun sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP.